Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At kumusta na ang ating pagkakapi at pagkakain ng pandesal? Sana may pandesal sa Jordan. Anyway, if you have your Bible prepared, please open it with me in the book of Joshua, chapter 22, verses 10 hanggang 16. Tapos tatalon tayo sa 21 hanggang 29. Okay, Book of Joshua, chapter 22, verse 10 hanggang 16 po. Unahin muna natin pagbasa ito. Pagdating nila sa Jordan, na nasa panig ng Kanaan, nagtayo sa tabi ng ilog. Nagtayo sila ng isang mataas at malaking dabana sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. Alam ninyo na nagtayo ng mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manase ng isang dambana sa hangganan ng Kanaan bago tumuwid sa Jordan? Pagkarinig dito ay nagtipon-tipon sila sa silo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Sinugo ng bayang Israel si Finis na anak ng saserdoting si Eleazar mula sa lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manase sa Galad. May kasama siyang 10 pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kanilang mga lipi. Pagdating sa Galaad, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manase, ito ang pinasabi sa inyo ng buong bayan ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Si Yahweh ang inyong kinalaban nang magtayo kayo ng sariling dambana. Hindi ba ninyo sinusunod? Talon tayo sa verse 21, no? Verse 21. Ito ang pagkasabi. Sumagot ang mga lipi ni Reuben, ni Gad at ang kalahati ng lipi ni Manase sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ay ang makapangyarihang sa lahat. Siya lamang ang Diyos. Alam niya kung bakit ginawa namin ito at dapat din ninyong malaman. Kung kami nagtaksil kay Yahweh, wag na niya kaming patawarin sa araw na ito. Kung nagtayo kami ng sariling dambana upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin o handog ng mga butil, o handog na pinagsasaluhan, siya na rin ang magparusa sa amin. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin sa inyong mga anak, sa aming mga anak, ano ang pakialam ninyo kay Yahweh sa Diyos ng Israel? Siya na rin ang nagtalaga na ang ilog Jordan ay maging hangganang maghahati sa atin. Kayo mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sa gayon, ang aming mga anak ay maaaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itinayo namin ang dambanang ito hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog. Itinayo namin ito upang maging bantayog para sa amin, para sa inyo, at para sa ating mga inanak, upang maging katibayan sa talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasaluhan. Sa gayon, hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling ito'y mangyari, masasabi ng aming mga anak, hayan, nagtayo ang aming mga ninuno ng isang dambanang katulad ng dambana ni Yahweh, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Hindi namin inisip kailanmang sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang dambanang pagsusunugan ng handog o pag-alaya ng handog na butil o handog na pinagsasaluhan bukod sa dambana ni Yahweh o sa dambanang nasa harap ng Kanyang tabernakulo. Atin pong nabasa ang istorya ng ilang mga istorya ng mga anak ng Israel. Ibang mga pinuno ng ibang tribo ay nag-accuse doon sa kalahi ni Ruben, kalahi ni Gad at ng mga kalahating lipi o kalahi ni Manase.
Sila ay nag-accuse na ang grupong ito ay nagtayo ng dambana o ng altar para pagsusunugan, which is against to the ordinances of the Lord. At sinabi nila, magkakaroon tayo ng giyera. What will happen kung dumiritso agad silang magdesisyon? Giyera agad, giyera! Wala nang pakinig-pakinig. Hindi nila tinignan ang ibang side ng storya. There will be a lot of people that will die on jumping on the conclusion. Now, my topic this morning is urge to jump. There are times that we really urge to jump to the conclusion without hearing the two sides of the coin. Madalas tayong mag-judge sa isang tao na hindi man lang natin napakinggan din yung side ng kabilang panig. Church, I want to challenge you. I want to encourage you. Do not jump into the conclusion. Kung may sinabi siya sa inyo, ang isang tao, sabi nyo, pakinggan din muna natin yung side niya, ano yung side niya. In that way, meron tayong magandang conclusion, not just simply jumping to the conclusion without hearing the two sides of the story. Madali pong mag-judge. Pag mapakinggan natin yung kaibigan natin, alam mo si ganito, ganyan. Oo nga, no? Ganyan din yung ginawa niya sa akin eh. Without hearing the other side of the story. Tama po ba? But what we are going to do, wag po tayong mag-judge. We have to listen the two sides of the story. Do not jump into the conclusion. Always listen and ask, no? Tanungin natin, tama ba ito? O baka mayroon pang ibang dahilan ng istoryang ito? Don't jump to the conclusion. Don't urge to jump. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth na gusto ko po iparating sa inyo. Medyo mahaba-haba po yung tekstong ating nabasa kanina. Pero ito po ang puntong gustong iparating sa atin ng mga mensaheng yon. Una po, do not judge that you will not be judged. Yun po yung sabi ng Biblia sa Mateo, na huwag tayong humusga nang tayo po ay hindi huhusgahan. Ibig sabihin, kahit sabihin natin tama na o mali, do not judge. Let the Spirit of God convict the hearts of the people. Always listen and said, hindi ako magkukondem sa'yo. I know God will. But for me, I remain on my standing that I will love you as my brother, as my sister. Ganun po sana ang attitude natin, no? We don't have to condemn anyone. Another point is always seek to understand rather than to be understood. May mga panahon na kailangan nating pakinggan yung side ng bawat isa. Seek to understand. Hanapin natin, unawain natin siya. Tingnan natin kung paano natin siya maunawaan. Huwag tayong mag-jump sa conclusion. Because most of us, we have the urge to jump, especially kung ang nagbabalita sa atin, mga kaibigan natin, mga best friend, o mga ganun. We directly urge to jump, no? Huwag po tayong tumuloy dun sa conclusion na yan. Always listen the two sides of the story. Another point, always listen to the two sides of the story. Don't jump to conclusion or to judgment upon hearing one side of it. Yun po, tama po yan. Kung mapakinggan natin yung isa na nagbanggit sa atin ng isang istorya, halimbawa, sinisiraan tayo sa kabila, huwag ka agad magalit. Always listen also to the two sides of the story. Pakinggan mo yung isa. That is the principle of understanding, no? Yun yung tinatawag nilang the third party. Bawat away, meron talagang tinatawag na the third party. Ang tanong ko, kinakausap ba natin yung third party? Tinanong ba natin kung ano yung third party? O diretso na lang tayong humusga? O diretso na lang tayong nag-conclude kahit hindi natin napakinggan ang kabilang sides? Now, Church of the Living God, we are reminded from the Word of God not to jump to the conclusion. We are reminded not to judge automatically. Another point is, coin has always two sides. Then ask, what is your story? Yes, totoo yan. It has always two sides. Ang coins po ay hindi lang yan isang side. Alam kong may istorya din yan sa kabila. No? Alam kong meron ding ibang rason bakit niya nasabi ang ganun. Kaya seek always for the answer. So anong dapat gawin? Listen first. Second, listen the second time around. Third, listen the third time around. Fourth, listen to the fourth times. Fifth, listen. So ang keyword is listen before you will judge. And please, don't jump
to conclusion. Kaya nga sinabi natin, judge that you will not be judged. So mas maganda pa rin makinig ng makinig. And timbangin natin, tama ba ito na pakinggan natin? And it will save you from greater trouble. Promise po yan. It will save you from greater trouble if you will just listen. Don't jump to conclusion. Don't jump to judgment. Don't jump to condemnation. Because we have this urge, lalo na yung emotion natin pag nadala na tayo. So anong keyword? Listen, listen, listen. Makinig tayo. And above all, ibigay natin sa kamay ng Panginoon. Alam nyo, kung tayo mag-aayos, marami pang dumi yan eh. We will miss up things if we will fix it on our own. But if we will let the love of God, let the mercies of God, let the hand of God do the mending process, do the fixing process, I believe everything will be all right. May problema ka bang kinakaharap ngayon? Struggle ka ngayon sa kaibigan mo, struggle ka sa pamilya mo because you don't listen to the two sides of the story? I want to challenge you. Listen to the two sides of the story and you will save a lot of troubles from your life. God bless po.